Good day everyone. Today we are going to discuss the quiz number 3. So, here are the members of our group. So, the first lesson in quiz number 3 is the application of definite integrals, plane areas by integration. So, yung formula ng finding the area is integral of y upper minus y lower dx from A to B for vertical strip, and for horizontal strip naman is A is equals to integral of x right minus x left dy from A to B. So, para mag-gets nyo yung formula kung paano natin siya i-apply, so ito yung given na sasagutan natin. So, find the areas for the region bounded by y is equals to x, y is equals to 2x, and x is equals to 4. So, pag ganyan yung given na makikita nyo and wala siyang naka-plot na graph, ang unang gagawin is hahanapin natin yung points of intersection sa lahat ng given curve or lines ng intersection. So, yung tatlo na to is makukonsider nyo siyang curve or line. So, hanapin natin yung intersection sa each bounding curves nila. So, ang gagawin is ipag-prepare natin yung tatlong equation. So, ang una is y is equals to x, tsaka y is equals to 2x, tapos yung pangalawa naman, y is equals to 2x at x is equals to 4. So, yung pangatlo, ito namang x is equals to 4, tsaka y is equals to x. Ang gagawin na una is, gagawa tayo ng system of equation. So, equation 1 muna. Ang gagamitin natin is ito. So, y is equals to x at yung pair na to ang gagamitin natin. Y is equals to x tsaka si y is equals to 2x. So, kung mapapansin nyo, pareho silang may value ng y. So, that means pwede nating isubstitute yung isa na equation doon sa pangalawang equation. So, ang gagamitin natin na equation is etong pangalawa. So, isa-substitute natin si first doon sa second para makuha natin yung value ng x. So, y is equals to x now. So, x na yung value ng y natin dito and 2x. So, i-equate nyo siya sa 0 para makuha natin yung value ng x. So, x, sa-transpose natin to si 2x. Magiging negative 2x equals 0. So, x minus 2x x minus 2x negative x equals 0. So, divide both sides sa negative 1. So, makakancel yung negative. X now is 0 na lang. So, nakuha natin yung value ng x. After nun, kukunin natin yung value ng y. So, gagamitin natin si equation 1. So, if x is equals to 0, ano na ngayon ang value ng y? Kung ang y is equals to x. 0. So, meron na tayong nakuhang value ng x and y. So, nakuha natin yung unang coordinates na gagamitin natin pag nag-plot na tayo ng graph. So, 0, 0. So, next pair naman tayo, si y is equals to 2x, tsaka si x is equals to 4. So, equation 1, y is equals to 2x, and then equation 2, x is equals to 4. So, wala tayong y dito, kaya si x ang isa-substitute natin sa equation 1. So, y is equals to 2 multiplied by value ng x, 4. So, y now is equals to 8. And may value na din tayo ng x, kaya hindi na natin siya kukunin. So, nakuha natin yung coordinates niya, 4, 8. So, last na pair is itong dalawa. So, equation 1 is y is equals to x. Yung 2, x is equals to 4. So, may value ulit tayo ng x. So, kung may value tayo ng x, ano ngayon ang value ng y? 4 din. So, ang coordinates niya ay 4, 4. So, pag nakuha niya na yung tatlong coordinates ng tatlong equation, pwede na natin siyang i-plot sa graph para makuha natin kung ano yung
kukunin natin na area. So, 0, 0, 4,8, tsaka 4,4. So, drawing tayo ng graph. Hindi ito. So, una, 0, 0. So, dito siya, di ba? Sa gitna. Next is yung 4,8 saka 4,4. So, ito yung 0, 0. So, 1, 2, 3, 4. So, nandito yung 4. 1, 2, 3, 4. So, nandito siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, nandun yung 8. So, imagine nyo na lang, nandito siya. Yan. Tapos yung isa, 4,4. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sa taas. So, yan. So, kung makapansin nyo, meron na tayong tatlong coordinates. So, makukuha na natin kung saan yung curve or saan yung lines ng tatlong equation na yon. So, si y is equals to x ginamit natin sa letter A at saka sa letter C para makuha natin si 0, 0 tsaka si 4,4. So, that means si y is equals to x magpo-fall siya sa line ng dalawang coordinate na yon. So, 0, 0 tsaka 0,4. So, si y over x dito siya. Si y over x dito yung position niya. Since yun yung ginamit natin para ma-solve yung coordinates. So, ito si y is equals to x. So, susunod naman si y is equals to 2x. Si y is equals to 2x, ginamit natin si kay A tsaka kay B para makuha si 0, 0 tsaka si 4,8. So, ito si y is equals to 2x. So, next, may value tayo ng x is equals to 4. So, ginamit natin siya kay B at kay C para makuha natin yung dalawang coordinates. So, that means nandito siya sa four. Yan. So, kung papansin nyo, nakuha na natin yung center, yung kuha na natin ng area. So, ito siya. Pwede na natin i-apply yung formula. So, ang formula natin ngayon, kukuha tayo dito ng vertical strip since mas madali siyang gamitin compared sa horizontal na ganyan. Kasi pag horizontal, pwedeng makat yung gitna na to. So, in that case, dalawa pa yung kukuhanin nating area. So, magiging A1 to, tsaka A2. So, kung horizontal na lang, mas madali lang natin makukuha yung area ng buong given na yan. So, area is equals to integral of A to B y upper minus y lower dy. So, ano yung y upper natin dito? Si 2x. At yung y lower natin is si x. So, A now is equals to y upper si 2x minus x. Dx na lang. So, ang A natin is yung left, tapos yung B natin is yung right. So, ang left natin is 0. Ang right natin is yung pinaka dulo, which is yung 4. So, ang limit niya ngayon is 0 from 0 to 4. So, sinong pwedeng mag-calculate ng equation natin para makuha natin yung area?
Pag sinolve natin to ng manual, diba si 2x minus x is equals to x na lang. Dx. So, yan. Masosolve nyo na. 0. Okay, Yes. nakuha ko pong sagot is 8 po. So, yung area ngayon niya is 8 square units. Yay. Thank you po sa sumagot. So, next naman is finding volume of solid revolution. So, in finding the volume of solid revolution, the formula is nandito po. So, volume is equals to pi integral of y outer squared minus y inner squared dx from A to B. So, Magandang araw. So ngayon, magsasolve naman tayo ng problem for volume of solid revolution. So, ang problem natin ngayon is find the volume of a solid generated when the region bounded by the curves y equals x cubed and x is equal to y squared. Is revolved about or around the y-axis. So, ang una natin gagawin is pumili ng formula. At dahil yung solid revolution natin is iikot sa y-axis, pipili mo ang napili nating formula is ito, which is volume is equal to pi integral of x outer squared minus x inner squared dy and from A to B. Okay. Ang sunod natin gagawin is kunin muna natin ang mga value ng y. So, gagawin natin is parang magta-trial and error tayo. Like, what is the value of y if x is equal to 1? Y is equal to 1 cube. Dahil may cube dito, y is equal to 1 pa rin, di ba? Tapos, what is the value of y naman if x is equal to 2? So, y is equal to 2 cube kasi yung cube. Huwag ninyo kakalimutan pang may ganyan. So, y is equal to 8. Ganito rin yung mga magiging sagot natin if x pala is equal to negative 1. Ang y natin is negative 1. Ganun din yung isa, yung if x is equal to negative 2, yung y natin is equal to negative 8. So, itong mga values na to, igagraph natin siya dito. Okay. So, ito yung gitna natin, di ba? Ito ang 0, 0. So, hahanapin natin is, igagraph natin is yung if x is equal to 1, then y is equal to 1, di ba? So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito yung, so, ito yung 1, 1. Tapos, ito naman, yung if x is equal to 2, then y is equal to 8. Ito yung 2 natin sa x, and magbibilang tayo pa ng y. 1, 2, 3. Ito 8. Yan. Ganun lang din ang gagawin natin dun sa may negative na part. Ay, kulang. Kaya hindi siya pantay, pero okay lang yan. Okay. Commercial konti lang. So, di ba kailangan ng 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. At dahil na-plot na natin siya, try natin siyang pagdugsong-dugsong. So, ganito yung kakalabasan niya, diba? Ito red. Ganito
Ito na makakalabasan niya. So, itong red na linya na to, ito yung y is equal to x cubed. Sunod naman natin kukunin is yung x is equal to y squared. So, itong given natin na to, alam naman natin na pag yung y natin is y squared, ang given na yan is example ng parabola. Ang hanapan na lang natin ngayon is kung paano yung opening niya. Pagtapos natin makuha yung y is equal to x cubed, sunod naman natin kukunin is yung x is equal to y squared. So, kung makikita natin, yung x is equal to y squared, kung maalala natin nung pre-calculus natin, pag ganito yung given, ibig sabihin, parabola siya. Meaning, may opening siya. So, paano natin malalaman kung paano yung opening niya? So, dahil pag y yung given natin, it's either pakanan or pakaliwa. Kung x naman yung given natin, it's either pataas or pababa. At dahil y yung given natin, it's either pakanan or pakaliwa, di ba? Ang sunod naman natin titignan is yung exponent niya. Pag positive yung exponent niya, pakanan. Pag negative yung exponent niya, pakaliwa. Dahil dito, y, tapos positive squared pa yung exponent niya. Ang mangyayari ngayon is y yung given natin and ang exponent natin is 2 and positive siya. So, pakanan. And di ba 2 yun? So, bali magiging 1, 2. Magiging pag ganito. Ganyan ang ating parabola. So, ikita niyo ba yan? So, itong maliit na portion na to, ito yung kukunan natin ng volume. At iyan yung magre-revolve. So, iwalan na natin. Gamit yung formula na to, isa-substitute na natin yung mga values. So, b is equal to pi. Dito yung from A to B. Ito lang yung titignan natin. Saan ba nagsimula yung pinaka shape natin or yung solid natin, yung iikot. Kung makikita natin, dito nagsimula sa 0, sa 0,0. Tapos, nagtapos siya dito sa 1,1. Kaya, from 0 to 1. From 0, yung A natin magiging 0. Yung B natin magiging 1. O, ngayon naman, kunin natin yung outer, yung x outer, which is ito yun. Bali. Ay, mali. Hindi pala, kailangan pala muna natin itong i-manipulate para ma-justify yung dy dito sa formula. Okay. I-justify muna natin ito, di ba? Dito na lang natin lalagay. Bali, i-justify natin siya gamit, ayan lang,
y is equal to x cube. I-divide natin siya, ita-times natin siya both sides sa 1/3. Ay, 1/3. Bali, makakancel to. Bali, magiging y is equal to x. Tama ba? Tama siya. Tapos, dahil nakuha na natin yung y value, isa-substitute na natin siya dito bilang x outer. Magiging y 1/3 raised to 2 minus, so yung x inner natin is ito, y squared raised to 2 tapos dy. Gets? Ayan. Ngayon, patuloy lang natin silang i-simplify. Y is equal to 2/3. Tama? Minus y is equal to y raised to 4 dy. Pag ganyan na yung given, pwede na natin silang i-integral. So, kunin muna natin yung integral nito, di ba? Bali, magkakaroon sila ng y 2/3 plus 1. Di ba magiging yun? Y 4 plus 1. Tapos, b is equal to integral of bali magpa plus 1 lang. Bali 2/3 plus 1 is equal to y 5/3 over natin 5. Iangat natin, di ba may over 3 yan? Yung over dito, iaangat natin siya dito. Bali magiging minus y 5. Tama ba? 1/0. So ngayon, pwede na natin tong yung mga values nito, pwede na nating i-substitute dito. Bali magiging yung 0 muna. So ngayon, isa-substitute natin si y. 3 1 over 5 3 over 5 ay raised to 5/3 pala minus y yung y pala i-bind pala natin siya into 1 raised to 5 over 5 minus 3 iba raised to 0 na yun ay 0 yung y pala isa-substitute natin as 0 and raised to 5 5/3 minus 0. Ayan. So bale, dahil ito 0 yung mga values ng eta times, bale mawawala na siya, baka cancel na siya. So ito na lang yung matitira sa'yo. So
Isusulat na natin sa P is equal to pi times 3f minus 1f. Bali, ang sagot natin is 2f tapos pi. Ganyan. Tapos kung ikakalculate natin siya, 2 times pi is equal to 1.2566 units. Yan ang ating final answer.